Good morning po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ayan, maraming pong salamat sa Panginoon sa araw na ito at muli ay makakapagbulay-bulay po tayo ng kanyang mga salita. Ayan, samahan niyo po ako at saglit na tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, purihin ka, maparangalan ka po sa oras na ito. Karapat-dapat ka po na tumanggap ng papuri, pagsamba at pasasalamat, O God. At Lord, salamat po sa araw na ito na meron ka pong mensahe po sa amin. At tulungan niyo po kami, samahan kami ng iyong banal na Espiritu Santo at bigyan kami ng kaunawaan sa iyong mga salita. Maraming po salamat. Sa iyo ang kapurihan at karangalan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito pang aming panalangin. Amen and amen. Ayan po. Sige po. Atin pong pagbubulayan ang Exodus 21. Ayan. Chapter 21 na po tayo. Ano po, kahapon nga po ay natapos ang Exodus 20. So, dito po tayo sa Exodus 21. So, ang Exodus 21 po ay pinamagatang God is our justice. Ayan. So, ang Exodus 21 ay naglalaman ng mga tuntunin at batas na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises. Ayan, tungkol sa pagkaalipin. Ayan po, basahin po natin ang verse 1. Sa verse 1, ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel. Verse 2, kapag ang isang tao'y bumili ng aliping Hebreo, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa ikapito, makakalaya na siya ng hindi kailangang tubusin. Ngayon po. At madami pang sumunod na batas patungkol sa alipin. Hindi na po natin iisa-isahin kasi medyo mahaba po ano po. Pero atin pong pagbulayan po ito. Lalo na sa mga Hebreyong alipin. Ano po? Na dapat palayain after 6 years na paglilingkod. Ano po? Unless gustuhin ng alipin na manatili sa amo niya. Yan. Ayan po. May seremonyas na bubutasan ang tenga ng alipin. Sign na kusang loob ng taong ito na maging alipin habang buhay. Ayan. Pero ang motibasyon ay out of love. Ayan. Hindi obligasyon. Alam niyo po ba na ang perfect example po ng bond slave ay yung pagkapako ni Jesus sa cross. Tayo'y napako kasama ni Kristo at ayun po ay yung bond slave ng Lord tayo at forever. Ano po? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. So habang pinagbubulay-bulayan ko nga po itong part about alipin, ayan, naalala ko yung amo ko sa Saudi. Kumbaga, ipinagbibili niya ang kanyang tauhan kapag hindi niya magustuhan ang serbisyo. Ayan. O kaya kapag ayaw na niya sa'yo at ilang beses po siyang nagbenta habang nandoon ako. Ayan. At sila po ay mga kapwa natin, Pilipino. Siyempre malungkot kasi kababayan po natin at
kalahi po natin. Pero wala man po tayong magagawa, lalo na ako, wala naman po akong magagawa. Kasi yun ang tuntunin nila. Kapag hindi nila nagustuhan ang serbisyo ay ipagbibili nila ito. Yan. Pero sa biyaya po ng Diyos ay maayos naman ang mga naging amo. Ano po? At yun po ang kabutihan po ng Panginoon, biyaya ng Diyos, hindi man po ako ipinagbili. Ayan, siya ay naging mabait sa akin at halos ayaw na niya akong pauwiin ng Pilipinas. Ayan. So halos 9 years din po akong nagtrabaho sa kanya. Ayan, purihin po ang Panginoon. Sige po, patuloy po tayo. So, yun nga po, number 2 ay kahalagahan ng buhay ng tao. Ayan. So, sa Exodus 21, verse 12 at 14, ipinapakita nito ang halaga ng buhay ng tao at ang pangangailangan ng pananagutan sa anumang pinsala at pagkamatay. So, ang kahalagahan nga ng katarungan, pananagutan at paggalang sa dignidad ng bawat tao. Ayan, ipinapakita ng mga batas na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita na mayroong kaayusan at tamang pagmamahal sa lipunan. At para maprotektahan na din ang karapatan ng bawat isa, alipin man o malaya. At ipinapakita ng mga batas na ito ang pagnanais ng Diyos na maghari ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Ayan. Ngunit, bigyang pansin natin ang verse 24. Ayan. Sige nga po, basahin nga po natin yung inihayag ang batas na mata sa mata. Ayan. Ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. At sa verse 25 nga po ay sunog sa sunog, sugat sa sugat, o galos sa galos. Ayan. Bagamat sa una tila hinihikayat ang paghihiganti. Ano po? Napapansin niyo po ba? Pero ang layunin, ito ay magkaroon ng takot ang tao. Kasi bakit po? At malimitahan ang paghihiganti. Kasi bakit? Kasi kung ano ang ginawang kasalanan, yun din ang gagawin sa'yo. Ang kaparusahan ay tumutugma kung ano ang iyong ginawang kasalanan. Ano po? Ang malungkot po ay masyadong nagmarunong ang tao at naging abusado o abuso po. Ang nangyayari ay inilalagay na nila ang batas sa kanilang kamay. Ano po? Kaya nandun yung talagang lalo na kung naagrabyado. Ano po? So na-misinterpret na nila ang ibig sabihin ng batas na ito. Pero ang mabuting balita, wala na tayo sa panahon ng lumang tipan. Ayun po. At sa lumang kautusan. Na ang mabuting balita po ay tayo po ay nabubuhay ngayon sa panahong nararanasan natin ang kahabagan ng Diyos. Nabubuhay tayo dahil kinahabagan tayo ng Panginoong Hesus. Tayong lahat na kumilala at tumanggap sa Panginoong Hesus ay hindi naman magagawa ang mga bagay na ito. Hindi natin magagawang maghiganti. Ano po? Kasi ay yun nga, may banal na takot po tayo sa Panginoon. At dahil isa pa, ang turo ng Panginoong Hesus ay pagpapatawad, pagtanggap,
Sorry po. Pagtanggap at mahalin ang ating kapwa. Ayan. Kaya, huwag magiganti kasi bakit? Siya ang makatarungang Diyos na hahatol sa nagkakasala. Huwag kang gaganti kasi siya ang gaganti para sa iyo. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa mensahe niya para sa atin sa araw na ito. Ayun po. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa mensahe mo po sa araw na ito. Lord, pagpalain mo po ito sa aming puso. Salamat po kasi sa araw-araw ay palagi ka pong nagtuturo at nagpapaalala sa pamamagitan ng iyong mga salita. At nawa o Diyos sa bawat nakakapakinig ay pagpalain mo po ito sa puso ng bawat isa. Ipinapaintindi mo po sa amin sa araw na ito yung sobrang biyaya at kahabagan mo sa buhay po namin. Maraming pong salamat na kinahabagan mo po kami. At salamat po sa mensahe mo po, Panginoon, na ikaw ay Diyos na makatarungang humatol. Maraming pong salamat. Purihin ka at maparangalan ka po sa pangalan na Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Ayan, purihin po ang Panginoon at nagpapasalamat po ako sa aking mga nakasama sa araw na ito. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. To God be the glory. Amen.